So for this particular topic, ang pag-uusapan naman natin, ano yung mga iba't ibang hallmark na agricultural na policies dito sa Pilipinas na ang pinaka-goal niya is to develop the agricultural sector in our country. So pag-uusapan natin yung iba't ibang mga batas, sino yung mga pumirma na presidente for this particular laws, kailan siya napirmahan, at ano yung purpose ng mga batas na ito. We will not be diving deep for each, I suppose, pero titignan lang natin yung key feature ng mga batas na to para mas pamilyar tayo pagdating sa board exam. So of course, yung pinakauna dyan, yung tinatawag nating Agriculture and Fisheries Modernization Act of 1997 or yung ating AFMA. Okay? Ang AFMA natin was enacted on December 22, 1997, and ang pumirma dyan na presidente is Fidel Ramos. Ano ba kasi ang purpose ng ating AFMA? Ang purpose niya ay to modernize our agriculture and fisheries sector para ma-improve yung ating food security, dumami yung pagkain, ma-reduce yung poverty. So kumita yung mga farmers, mas maging mayaman sila, mag-increase yung kanilang income, and to make Filipino farmers and fisher folks more competitive globally. So gusto ng programa na to na i-modernize ang agriculture, okay, para maging competitive yung ating mga farmers and fisher folks sa kanilang global counterparts. Ibig sabihin, para yung ating mga produkto sa usapin ng agriculture and fisheries maging export product. Isa rin na very specific na detalye sa AFMA is that AFMA introduced the concept of what we call as strategic agriculture and fisheries development zones or yung tinatawag nating SAFDZs. Okay? So ang tawag dyan is Strategic Agriculture and Fisheries Development Zones. Ito ay mga specific area na priority ng government para suportahan at tulungan na i-improve or i-maximize yung kanilang agricultural productivity and development. Another important act na napirmahan during the last administration is our Irrigation Act. Yan, ang tawag dyan is the RA 10969. So RA 10969, that is what we call as the Free Irrigation Service Act. Ang layunin ng act na to, ng policy na ito, ay mag-provide ng libreng irigasyon sa mga farmers. This was enacted noong February 2, 2018 naman, and this was signed by then President Rodrigo Duterte. So ano ang purpose nito? Para magkaroon ng libreng patubig sa ating mga farmers, especially yung mga farmers natin that are earning, that are cultivating land that is below 8 hectares. So kapag ikaw ay farmer, ikaw ay nagfa-farm ng farmland na mas mababa sa 8 hectares, dapat libre yung patubig nila. The law also condones all unpaid ISF debts and penalties owned by farmers to the NIA. Ang sinasabi nito, yung mga dating utang ng farmer sa National Irrigation Administration, through this act, pinatawad ng gobyerno. So wala na dapat silang utang sa National Irrigation Administration, lalo na kapag that involves irrigation system. Okay? And at the same time, napatawad yung kanilang utang, at the same time, libre pa yung kanilang patubig. Another important act, hindi lang sa agriculture, pero sa buong ekonomiya ng bansa, is yung tinatawag naman natin na EPIRA, okay? Or the Electric Power Industry Reform Act of 2001. Or tinatawag din ito na Omnibus Power Reform Bill. Okay? This is RA number 9136. Ito naman ay na-enact noong June 8, 2001 at pinirmahan ni President Gloria Macapagal Arroyo.
Ano ang purpose ng ating EPIRA? Ang purpose niya ay i-privatize yung National Power Corporation. Remember, one of the ways para ma-improve yung economic growth and development ng isang bansa is through privatization, right? Kasi kapag privatize natin yung mga malalaking industries na yan, mas nagiging efficient sila and mas nag-i-innovate sila as compared kapag hawak ng government. So the EPIRA Act, yun ang ginawa niya. Privatize niya yung National Power Corporation para magkaroon ng competition yung mga iba't ibang companies na nagge-generate at nagdi-distribute ng kuryente. So isipin nyo na lang, dati, ang kuryente, hawak lang yan ng government. So iisang entity lang. Now the problem is, medyo mabagal yung development. Kaya ang ginawa ng EPIRA, hindi, alisin natin sa government, ibigay natin sa iba't ibang mga sectors para sila ay mag-compete. So they will compete with one another. Kapag may competition, napupush itong mga companies na to na mas i-improve pa yung kanilang electric distribution services nang sa ganun, mas maging efficient yung pagtakbo ng ating ekonomiya. Remember, ang ekonomiya natin, nakadepende rin yan doon sa source of energy natin. Kasi ano bang nagpapatakbo sa ekonomiya? Power. Okay? Electric. For what? For example. Kasi kung kahit na gaano kaganda ng ekonomiya mo, kapag lagi namang nagba-blackout, may barrier doon sa economic activity mo. Sipin mo, nagbebenta ka, okay, nagbebenta ka, nagnenegosyo ka, biglang nag-blackout. Di ba madalas nagpo-pause yung operations? Lalo na kapag isang malaking factory yan. Biglang nag-blackout. So, wala ka na ngayong mapuproduce sa factory mo. So, that is not a good thing. So, yung EPIRA Act na to, ang purpose niyan ay para maging mas efficient yung electric distribution sa bansa natin, mas maging efficient yung generation ng power para matulungan niya yung patuloy na paglago ng ating ekonomiya. Of course, we will also be talking about agrarian reforms. So ano ba yung agrarian reforms? Basically, this is a policy na ang pinaka-purpose niya ay i-distribute yung lupa sa mga farmers. Yun naman ang purpose kung bakit tayo may agrarian reform. So kaya nga meron tayong separate Department of Agrarian Reform. We call it as the Department of Agrarian Reform. Na ang pinaka-purpose nila is to redistribute yung lupa dito sa Pilipinas sa mga farmers para gamitin nila ngayon yun. Okay? Para gamitin nila ngayon yun for their agricultural production. So titignan natin yung evolution ng agrarian reform and magsisimula tayo kay President Ferdinand Marcos. So under President Ferdinand Marcos, ang pinakauna siguro dyan would be the Proclamation number 1081. Okay? Which is 5 days after martial law, the entire country was proclaimed a land reform area. Ano yung ibig sabihin dyan? Sabi ni President Marcos, 5 days after the martial law, na dapat mag-start na yung government i-redistribute na niya yung mga lupa sa iba't ibang mga farmers natin dito sa bansa. Aside from the Proclamation 1081, meron din tayo yung tinatawag na RA 6389 at saka RA 63990. So these are like partner na Republic Acts. But basically, RA 6389 is the Code of Agrarian Reform, which created now the Department of Agrarian Reform and the Agrarian Reform Special Account Fund. So 6389, dyan nabuo yung Department of Agrarian Reform. Tapos yung RA 6390 naman, dyan naman nabuo yung fund na nakakailanganin ng Department of Agrarian Reform to do its operations. And then, noong September 26, 1972 naman, na-declare yung country under land reform, okay? And it enjoined all agencies and offices of the government to extend the full cooperation and assistance to the DAR. So kumbaga parang na-streamline lang yung process through PD number 27. Okay? PD number, wait. No, ang PD number 27 is more on restricted land reform scope.
to tenanted rice and corn lands and set the retention limit up to 7 hectares. So yung sinasabi ko pala sa inyo na na-streamline yung process, yun yung PD number 2. Pero yung PD number 27, during the time of Ferdinand E. Marcos, ang agrarian reform ay nalimitahan lang sa pagbibigay ng mga lupa na ginagamit for rice and corn production. Okay? So kapag ikaw ay may lupa, let's say, tapos ang measurement ng lupa mo na yun is 100 hectares, okay? Tapos ginagamit yun for rice and corn production, dapat ipamigay mo yan sa mga farmers. But still, merong retention limit. Ang retention limit is 7 hectares. So kapag may 100 hectares ka, dapat yung 93 hectares na yan, ipapamigay mo sa mga farmers, tapos yung 7 hectares, pwedeng matira sa'yo. Yun ang sinasabi ni PD number 27. Now, right after Ferdinand E. Marcos, ang susunod naman is si President Corazon Aquino. So siguro, siya yung mas pinaka-familiar sa inyo when it comes to agrarian reform program. Isa na sa mga pinaka-familiar na batas na pinirmahan ni President Corazon Aquino is RA 6657, or we call that as our Comprehensive Agrarian Reform Law in 1988. So noong June 10, 1988, si President Corazon Aquino, pinirmahan niya to, RA 6657, or otherwise known as the Comprehensive Agrarian Reform Law of 1998. So naging effective yan noong June 15, 1988. Subsequently, ano ba yung sinasabi kasi ng mga batas na to? Mas naging comprehensive basically yung agrarian reform law natin. So kumbaga, isinama na natin yung participation ng iba't ibang mga ahensya when it comes to the distribution of land. Particularly, merong 3 executive order na very important na kaakibat nitong RA 6657 na to. We have EO number 228. Sa EO number 228, it declares full ownership to qualified farmer beneficiaries that is covered by PD 27. So yung mga hindi nabigyan ng lupa nung panahon ni Marcos under PD 27, sa EO 228 parang dapat mabigyan na sila. That's what the executive order is saying. Tapos we also have executive order 229. Okay? Sa Executive Order 229 naman, nag-provide siya ng mechanism for the implementation of the Comprehensive Agrarian Reform Program. So basically, nag-provide lang sila ng system, ng mas maayos na process, ng mas streamlined na process kung paano ba isasakatuparan yung Comprehensive Agrarian Reform Law. And finally, we have EO number 129A, okay? Which streamlined and expanded the power and operations of CAR. So, kumbaga, mas pinalakas pa yung kapangyarihan ng Department of Agrarian Reform na gawin yung kanilang trabaho na i-redistribute yung iba't ibang lupa. Another important one during the time of President Corazon Aquino was the Agrarian Reform Fund na galing sa Proclamation number 131 na nagpo-provide ng 50 billion pesos. So nagpo-provide yan ng 50 billion pesos as a major special fund to the Department of Agrarian Reform. So makikita natin dyan na pinapahalagahan talaga ni former President Corazon Aquino yung redistribution ng mga lupa sa iba't ibang mga farmers natin. Imagine that budget, 50 billion pesos, and this was in 1987. After ni Corazon Aquino, pinalitan siya ni Fidel Ramos. So si Fidel Ramos naman, yung isa sa mga significant na batas na kanyang pinirmahan during his time is RA number 7881. Okay? So sa RA number 7881, medyo nagkaroon ng amendment or update doon sa CARL na batas na ipinasa ni Corazon Aquino. Under Corazon Aquino kasi kasama sa mga lupa na dapat i-redistribute yung mga fish ponds and prawn farms. Pero sa 7881, inamyendahan yun, pinalitan, kumbaga, tapos inalis, okay? In-exempt
yung mga lupa na ginagamit for fish pond and prawn production. And then another important executive order ni Fidel Ramos is yung executive order number 363. Okay? So dito, it limits the type of agricultural lands to be converted to other uses. So, remember, pagdating sa agrarian reform, ang gusto natin na ibigay sa mga farmers is yung mga lupa that is productive, right? Yung mga lupa na gagamitin for agriculture. Ngayon, yung mga Pilipino medyo switik. Kapag ikaw ay may malaking lupain, ang ginagawa nila, kino-convert nila yan into commercial lands para hindi siya kasama doon sa ipapamigay na lupa sa mga farmers. So anong ginawa ni Fidel Ramos para maiwasan yung ganun na daya? Ito yon, EO number 363. So sinabi ni Fidel Ramos na, oy, yung mga lupa na ang purpose talaga niya initially ay for agricultural purposes, dapat hindi yan mako-convert. Kasi imisipin mo, no, dito sa Pilipinas, napakaganda ng lupain natin. Matataba yung mga lupa. Very good sana siya for agricultural production. Pero paano kapag kinonvert natin yun lahat sa commercial land? Eh di wala nang pagtataniman, wala na tayong makakain, right? So itong executive order na to, yun yung prinotektahan niya. Na yung lupa na dapat gamitin for agriculture hindi dapat ma-convert into commercial purposes. And then of course, si Fidel Ramos din yung nagpirma ng RA 8435 natin. And through RA 8532, yung Agrarian Reform Fund na binuo ni then President Corazon Aquino through RA 8532, nagdagdag pa ulit ng additional na 50 billion pesos na pondo si Fidel Ramos. After Ramos, we have President Joseph Estrada, and isa sa mga hallmark na batas niya would be that is related to agrarian reform would be executive number 151. So sa executive number 151, it allowed the voluntary consolidation of farm operation into medium and large-scale integrated enterprise that can access long-term capital. So during ERAP's administration, nilaunch niya rin yung magkabalikat para sa kaunlarang agraryo or yung tinatawag nating magkasaka. Tapos the DAR forged into joint ventures with private investors into agrarian sector to make our agricultural sector more competitive. So ang gustong gawin ni Joseph Estrada dito basically is that yung mga small farmers natin, okay, para mas malakas sila, dapat sila ay mag-consolidate. So they have the freedom to form their own organizations. Tapos magpapasok pa tayo ng iba't ibang mga farmers, magpapasok pa tayo ng iba't ibang mga organizations para lalo pang palakasin basically yung negosyo ng ating mga small farm operations. After Joseph Estrada, we have President Gloria Macapagal Arroyo. Ang naging focus naman ni President Gloria Macapagal Arroyo is on the rural areas. Ang reasoning ni GMA dito is kung mapapalakas niya yung sektor ng agrikultura sa mga rural areas, sa mga probinsya, mas magiging malakas din yung economy nila sa mga provinces na yun at hindi na nila kailangan pa na lumipat sa Manila para kumita ng malaki. So ang focus ng kanyang program is more on giving and supporting farmers in the rural areas. So bibigyan sila ng lupa, pero hindi lang lupa, but rather magpo-provide din dapat ang government ng support services para magamit nila productively yung lupa na yon. Kasi ang problem rin sa pamimigay ng lupa through agrarian reform is the fact na kapag ikaw ay nagbigay ng lupa, tapos walang pera si farmer, anong gagawin niya dun sa lupa na yon? Ibebenta lang din niya, right? So dapat kapag binigyan mo daw ng lupa si farmer, mag-provide ka rin ng support services. Okay? Mga inputs, for example, mga pautang para si farmer magkakaroon siya ng kakayahan na i-manage yung lupa na ibinigay mo sa kanya. Next, we have President Benigno Aquino.
So, dinistribute na dyan yung mga family-owned haciendas nila, including the Hacienda Luisita Interlac. Tapos, inintroduce din niya yung tinatawag nating ARCES or Agrarian Reform Community Connectivity and Economic Support Services. Okay? Which is, well, it's basically a project that is created to contribute para doon sa overall goal of rural poverty reduction, tapos in agrarian reform areas. So parang mas napalakas na agrarian reform para tulungan yung mga farmers na nabigyan ng lupa. And at the same time, he also enacted Executive Order number 26 in 2011. And ang Executive number 26 na to, sinasabi niya, minamandate niya ang Department of Agriculture, minamandate niya ang Department of Agriculture, Department of Environment and Natural Resources at Department of Agrarian Reform na magtulong-tulong in order to develop a national greening program. So yung national greening program na yun is a means to promote yung tinatawag nating sustainable development sa agriculture. Kasi nga, di ba, sabi natin, kapag tayo ay nagtatanim, gusto natin, meron tayong makakain ngayon, tapos may mga matitira pa para sa mga susunod na henerasyon. So, yun yung purpose na to. Na kahit na nag-i-improve yung agriculture sector natin, dapat hindi na isa-sacrifice. Dapat hindi na isa-sacrifice yung future na pangangailangan ng mga susunod na generation. Kaya meron itong Executive Order number 26 na to. And after Aquino, we have Rodrigo Duterte. So under Rodrigo Duterte's regime, medyo aggressive yung land reform program dito. Parang ang gusto talaga ni Duterte, mawalan ng backlog yung mga yung Department of Agrarian Reform kasi ang daming mga lupa ang hindi talaga nabibigay sa mga farmers. So naging super critical siya dyan na dapat yung mga lupa na hindi pa naipapamigay, maipamigay na. Magtitake ka ba ng licensure exam for agriculturist this year? If yes, I believe my course is for you. Enroll now at Learning Agri Withal modular course by clicking the link below. Ano pang hinihintay mo? Mag-enroll ka na. Samahan kita mag-review. Bye!